Mga ka-solar, so sa video na 'to, i-discuss naman natin kung libre ba talaga yung kuryente mo pagdating sa solar setup. Kasi ang dami nating sinasabi na once you have a solar energy, libre na daw yung kuryente. Kung sa tingin nyo, i-breakdown natin yung mga magkanong magagastos na setup sa solar system. Okay? So first is magsimula tayo sa pinaka-heart ng system. So ito yung tinatawag na solar inverter or ito yung inverter. Kasi nga sa solar natin, meron tayong dalawang types of current. May AC, yun yung mga ginagamit sa air condition natin, fan, refrigerator, so appliance. And then, yung DC is galing sa solar panel, galing sa battery. Kaya from DC to AC, then kailangan natin ng ganito. Ito yung inverter. Nagko-convert siya ng kurente from DC to AC. Kaya inverter yung tawag. I-invert niya from DC, from battery, to AC para magamit sa bahay natin. Yun nga, meron naman tayong mga DC na appliances pero hindi siya common kasi most na sa atin, pag naka-grid is AC talaga yung mga appliances natin. Kaya ito yung pinaka-heart sa system natin. Dito, meron din siyang, ano ba yung reading dito? Meron din tong power wattage. So, power wattage, so meron din siyang 1 kilowatt, 2,000 watt, 3,000 watt, and 4,200. Yung pinakamalaki nakita ko, meron namang 10 kilowatt tsaka 20 kilowatt. Pero ginagamit na yun sa mga malalaking system. Pero for this, para sa bahay, kinonsider ko kasi kung ano lang yung pwede kong isakay sa solar. Bali, hindi naman ako nag-24/7 yung aircon namin. Electric fan, wifi, tsaka refrigerator. Yun yung pinaka-basic natin na ilo-load dito sa solar. So, magbi-build tayo. First is ito yung hybrid, yung inverter. So, meron tayong dalawang type na setup nito. Meron tayong on-grid. On-grid is merong nakasaksak na kurente galing sa supplier natin. Off-grid is wala talaga, battery lang yung nagda-drive sa system natin. Kung gaano kalaki yung battery mo, ganun rin yung capacity. Yun yung limitation. Kasi sa solar setup, from solar panel, paano mo store yung energy? Yun yung challenge dito eh. Kasi pag sinabi mong energy, it is harvest, then the only way to store it is through capacitor or batteries. Kaya yun, battery. So ito, sa setup ko is ito yung 2,000 watts na PowerMR, 12 volts setup. So ito is nagkakahalaga ng 10K. So 10K. Tapos naman, yung solar panels ko is kumuha ko ng 600 watts na dalawang panel. So yun, tag 6,000 each. So nasa 12K. Then nasa 3K including the fittings. So solar panel ko is nasa 15K. 15K plus 10K, 25K na. Tapos yung battery. Doon sa battery medyo mahal. Kinuha ko yung 12 volts na 300 ampere hour. Nasa 20,000. So 25 plus 20,000 equals 45,000. Wala pa yung labor. Pag-akyat sa solar panel mo, papunta sa roof. So 45,000 lang yung nagasto ko sa materials only. Then for the labor, that's around 20%. So ganun. More or less 60K for that whole setup. Okay?
So sa 60K mo, kung meron kang monthly na electricity nga 5,000, tapos ma-offload mo is mga 2,000. So 3,000 na lang. So yung 60 mo, divide mo 20, 2,000, 60K divide mo 2,000. Yun yung number of months na ma-offset para ma-ROI mo yung solar setup mo. So, yun yung i-debunk natin. Hindi siya free actually. Kung di, nag-cash advance ka lang ng solar setup, then eventually i-breakdown mo all throughout sa paggamit. Yung challenge lang dyan is minsan, like equipment failure or tatamaan ng kidlat. So, yun yung dapat i-consider na mas long-term talaga. More or less, mga nasa 4 to 5 years yung ROI ng isang solar setup. So, if mag-increase man yung kuryente, yung bill, dahil sa then that would entitle na mas madali mong makukuha yung ROI. Kasi constant lang yung appliances mo. By the way, pag nag-solar ka, nire-recommend ko talaga, prioritize your appliances. Like if you have an electric vehicle, ano ba yung charging sa electric vehicle? That's 7,500 watts. Fast charging. 7,500. Kung magkakaroon ka ng 10 kilowatt na solar setup, ang laki nun. Ang laki ng battery, ang daming solar panels. So that would cost around 200 to 300,000. Pag ganun. Pero, yun nga, nag-charge ka na ng sasakyan. So, hindi ka nagbabayad ng gas. So, yun yung, ano yan, ROI ba? So, sa setup ko, less than 100K lang yan. So, okay na okay. Start small and eventually be bigger. Or, yung plano ko is, magkakaroon ako ng different system, pero mas komplikado yon. Mas challenge siya maintain. Mas maraming system, mas maraming devices, mas maraming point of failure, mas komplikado yung pag-troubleshoot. Okay? So, yun lang yung mga consideration na libre ba talaga yung solar. Hindi talaga siya libre. Bali, kinash advance mo lang yung setup ng babayad mo sa kurente. Binili mo ng solar para ma-take advantage yung harvest ng heat of the sun. Kaya yun yung debunk natin. Hindi siya free totally. Kasi nagbayad ka ng, like for example, meron akong friend na nag-set up siya ng 6 kilowatt. So, yun nga, 6 kilowatt, umabot siya ng around 300,000. Then, for that setup, pwede ka mag-charge ng electric vehicle niya. Like, Sea Lion 6 yung sa kanya. Then, hybrid pa rin. Bali, kung ma-deplete na yung battery, maubos na yung charge, magkikick in na yung grid. So, yun. Sulit na daw. Kasi nga, yung billing na lang niya monthly is nasa 1,000 pesos. So, ganun lang yung concept ng solar. Plus, kung magpapa-install ka ng DIY, ibig sabihin, sarili mo yung troubleshooting. Unless, magpa-install ka ng company na pwede kang with warranty, pero nga, mas mahal yung, installation. Pero may warranty ka. Hassle-free. Kaya yun lang yung concept pagdating sa solar setup. Okay? So follow if you have learned and ano yung mga gusto nyong katanungan regarding sa solar. Electronics, yun. ROI na ba kayo sa inyong solar setup? Pa-comment naman kung nagpaplano pa kayo. Ano yung gusto nyo? Anong kalaki yung battery? Okay? Kaya yun. See you around, guys.